Hello guys, so bawat vlog na ginagawa ko, Nintendo Switch, ROG Ally, Nintendo Switch 1, ang lagi na lang nilang sinasabi ay dapat Steam Deck na lang yung binili mo. So paulit-ulit na lang yung comment na yan, no? So nakakatuwa naman guys kasi meron tayong mga subscriber sa mukha ni Sir Manuel Orquilla Jr. na pinahiram tayo ng Steam Deck niya, no? Actually guys, nagkaroon ako ng Steam Deck, dalawa. So, pareho siyang OLED. Kaso guys, syempre, hindi naman ako mayaman. Kaya ang ginagawa ko ay sinuswap-swap ko lang siya para ma-experience ko nga guys yung iba't ibang klase ng console. Ito yung pinalitan guys ng Steam Deck ko. Itong ROG Ally X. So, marami akong pinalit dito kasi nung panahon na yon sobrang mahal nito. So, pinalit ko dito yung Steam Deck ko, yung Google Pixel ko na cellphone, yung PS Portal ko. Kasama ko rin na sinuwap dito, no? So, tatlong handheld yon. Tapos pinagpalit ko siya guys ng ROG Ally X, which is hindi naman ako nagsisisi, no? Kasi talagang ito yung gusto ko na handheld sa ngayon. Pero syempre, iba pa rin guys talaga ang Steam Deck. Nakakamiss talaga ang Steam Deck, eh, no? So maraming salamat ulit kay Sir Manuel Orquilla Jr. kasi pinahiram niya tayo ng hindi lang isa, kundi dalawang Steam Deck. So maraming salamat again sa mga nag-o-offer rin na ipahiram sa akin yung mga gaming console nyo for review. Kaso yung iba kasi guys, mayroon na talaga ako eh. So kapag wala ako guys ng gaming console na pinapahiram nyo, talagang ginagrab ko yung opportunity na yan. Kasi guys, sa totoo lang, itong vlog na ginawa ko, which is Gadget Syndrome, ay mahal talaga to. Katulad nito guys, umili ako ng Nintendo Switch 2 na nabili ko siya ng 35,500 kasi nga first release to ng Game Extreme, no? Kaya mahal. Pero ngayon, mura na lang to. 30,000 na lang to. Kasama na yung Mario. So ito, 30,500. Nakita nyo naman yan sa mga free views na video ko, no? Tapos yung mga ibang handheld dito, kamukha nito, and itong mga maliliit na to, saka yung mga Android na mga handheld, ay talagang binibili ko yan with my own money, no? Kasi nga, maliit pa tong channel natin at wala pa tayong sponsor, which is hopefully, balang araw magmeron tayo ng sponsor, no? So again, na-appreciate ko po yung mga nagpapahiram sa akin ng mga handheld. So dalawang Steam Deck kasi guys ang meron siya. So pareho ko rin siya guys, meron rin siyang hardware syndrome. Pinakita niya sa akin yung mga handheld niya. So ito guys yung una niyang Steam Deck. Ito guys yung LCD version. Ito guys yung limited edition na OLED version, yung kulay puti. Kasi usually ang Steam Deck talaga color black eh. Alamin muna natin kung ano ba yung pagkakaiba ng Steam Deck na LCD at syempre yung Steam Deck na OLED. Siyempre, unang-unang pagkakaiba niyan is yung display. Kasi guys, ito is LCD. Ito naman guys is OLED. So pangalawang pagkakaiba nila guys, mas malaki yung screen nito. So hindi masyadong halata pero ito is 7 inches na screen. Ito naman guys is 7.4 inches na screen. Tapos ito guys is 60 Hz lang siya yung refresh rate niya. Ito naman guys is 90 Hz ang kanyang refresh rate. Ito guys is 400 nits. Kaya makikita nyo dito guys na medyo madilim talaga tong Steam Deck na LCD kaysa dito sa OLED. Kasi ito naman is up to 1000 nits. Tapos meron siyang HDR. So ang sumunod ng pagkakaiba nila guys, syempre yung battery life. Kasi guys, mas malaki yung battery nitong Steam Deck OLED kaysa dito. Ito guys is 40 Wh lang. Then ito naman is 50 Wh. So kung titingnan nyo, parang 10 Wh lang naman yung dinagdag ah. Sa real world performance yan guys, ang laki ng pinagkaiba nila. Kasi guys, sa mga OLED screen ay mas matipid siya guys sa battery kaysa sa mga LCD screen. So ito guys, tumatagal lang to ng mga 1 to 2 hours. Ito naman guys, tumatagal to ng 3 hours pataas. Yung isang oras na yun guys, no, malaking impact na talaga yun sa gaming mo. Kahit nga itapat mo pa to dito eh, sa ROG Ally X, diba ito 80 Wh to, tapos ito 50 Wh lang. Kung pagkukumparahin mo yung battery nilang dalawa, kaunti lang inilamang talaga nito kaysa dito. Kasi nga guys, SteamOS siya, hindi siya Windows. Ang Windows OS kasi guys, matakaw talaga sa battery yan. Then, ang sumunod nilang pagkakaiba guys, is yung kanilang mga storage capacity. Kasi guys, itong LCD version, meron tong pinakamura na variant, yung 64GB. Yan o, so nakita nyo na 38% pa siya kanina, pero nalobat na siya. No? Yung sinasabi ko sa inyo guys, na mas mabilis tong malobat kaysa dito. Next variant niya guys is 256 na. Then yung maximum variant niya is 512GB. Yung iba kasi guys, ang ginagawa, bumibili sila ng 64GB, tapos pinapalitan na lang nila guys ng mas mataas na capacity ng storage. So, mas makakamura ka dun guys kung marunong ka guys magkalikot ng Steam Deck. Pero kung hindi ka marunong magkalikot guys, no, wag na lang ganon kasi baka masira mo pa to. Sa Steam Deck OLED naman guys, ang base variant niyan is 512GB talaga. So, yung pinakamataas nito, yun lang ang pinakamababa nito. Then, ang sumunod yan guys is 1TB na. So, yun yung pinakamataas na variant ng Steam Deck OLED. Sa connectivity naman nila guys, ang Steam Deck LCD is Wi-Fi 5 lang siya. Then, Bluetooth 5.0. Sa Steam Deck OLED naman guys, mas mabilis siya. Kasi Wi-Fi 6 na siya, Bluetooth 5.3 na guys, yung kanyang connectivity. Tapos sa timbang niya naman guys, mas mabigat tong
Steam Deck na LCD which is 669 grams. Ito naman guys is 640 grams lang siya. So ngayon na-discuss na natin yung pagkakaiba ng dalawang to, no? So i-discuss naman natin ngayon guys yung pros and cons guys ng Steam Deck at kung worth it pa ba siyang bilhin ngayong year 2025. Ang unang-unang dahilan talaga guys, ba't binibili tong Steam Deck? Kahit na guys mas powerful yung mga bago ngayon na mga handheld na kamukha nitong ROG Ally X. Unang-unang dahilan talaga niyan guys is yung kanyang Steam OS. Kasi guys, kung nakahawak ka na ng Nintendo Switch, so hindi mo guys kailangan dito na maging techie ka na kamukha ng ginagawa sa mga Windows na handheld na marami ka pang kinakalikot dito. Sa Steam OS guys, talagang easy interface lang talaga siya. Gagawin mo lang, magme-member ka lang sa Steam. Pag nag-member ka na sa Steam, ilalagin mo lang guys yung Steam account mo dito. Bibili ka lang guys ng mga games. Sa Steam guys ngayon, meron siyang mga sale na under 400 and syempre meron siyang mga sales na under 200. So i-click natin guys yung under 200. Yan, makikita nyo dito. Itong Euro Truck Simulator, 161 pesos lang. Itong Jurassic World Evolution, 103 pesos lang. Itong Little Nightmare 2, 119 pesos lang pero nabili ko na yan. Itong American Truck Simulator, 161. Yan, makikita nyo guys na ang daming mga games na mura lang. Ito, House Flipper, 76 pesos lang. So kung ganyan guys kamura ang mga games, mahihiya ka talagang mamirata. Kung gusto mo guys ng mga sobrang mahal naman na mga games, sa Nintendo Switch guys, makikita mo yung mga pinakamamahal na mga games kahit na luma na yung games, walang pakialam yung Nintendo dun. Basta mahal pa rin silang magbenta. Hindi ka mukha guys sa Steam Deck na madalas talaga guys nagkakaroon siya ng sale. So ang mga games ni Sir dito, ito mga Batman, ito mga natapos ko na to eh. So punta tayo dito. Ito Marvel vs Capcom. And makikita mo guys oh, pati update, wala ka nang kakalikutin dito kasi automatic nag-a-update na yan. Sumunod guys na dahilan, katulad ng sinasabi ko palagi, sa lahat ng handheld, Steam Deck guys ang pinaka-ergonomics o pinaka-masarap siyang hawakan talaga. Ito namang Nintendo Switch 2, mahirap tong hawakan kasi makikita nyo, flat na flat talaga siya. Wala siya guys umbok sa likod kaya mahirap siyang hawakan. Pwera na lang kung gagamit ka ng grip. Kamukha nga guys ang ginawa ko dito sa Switch 1 na bumili ako ng controller na meron siyang malaking grip. Ayan o. Para masarap siyang hawakan. Kasi guys, kahit gaano pa sa kasarap yung nilalaro mo, kung nakakainis naman hawakan yung handheld mo, eh tatamarin ka ring laruin yan. Kaya nga guys, yung kadalasan na ginagawa natin yan, pag bumili tayo ng mga handheld, is bumibili tayo ng case. Hindi lang guys for protection yon, bumibili rin tayo guys ng case para guys gumanda yung ergonomics natin o para mas masarap guys hawakan yung mga handheld. Then next naman na dahilan guys, is yung value for money. Steam Deck ang isa sa pinakamagandang handheld at the same time pinakamura siya. So ganito guys ang explanation yan. Pag bumili kayo guys ngayon ng Nintendo Switch na OLED, mura na lang to. Siguro mga 12 to 15,000 na lang to. So bakit siya mura? Kasi guys, para rin siyang Steam Deck na minsan ay nagpapalugi na sila mismo doon sa may handheld nila. Tapos bumabawi sila guys doon sa mga games. Kasi guys, syempre pag bumili ka ng Nintendo Switch, ang mga games dito guys is bibilin mo rin siya sa Nintendo. So doon sila guys bumabawi, doon sa sales ng games. So ganoon rin guys sa Steam Deck. Bumabawi rin sila guys sa sales ng game. Kaya ito guys, nung bago pa lang to, mabibili mo yung 64 gig na variant, mga 20,000 lang. Ngayon makakabili ka nito guys sa second hand market, siguro mga 17,000. Yung 64 gig. Kaso sa 64 gig guys, wala ka malalagay doon. So mas maganda guys, bilhin mo ay yung mas mataas na capacity like 256 to 512. Kasi guys, sa 64 gig, di mo may install yung NBA 2K25 doon. So again guys, kaya nabibili ng murang Steam Deck kasi nga, yung mga games, bibilin mo rin sa kanila. So, doon sila bumabawi. Unlike nitong ROG Ally X, yung Lenovo Legion Go, na kapag kabili mo to guys sa Asus, yun na mismo yung sales nila. So, after nun guys, wala ka nang bibilin sa kanila. So, doon na kayo guys naghihiwalay ng landas, kumbaga. Hindi ka mukha nito na kapag bumili ka nitong Steam Deck OLED, after mo bumili, tali ka pa rin guys sa kanila. Kasi nga, bibili ka rin mismo sa Steam. Kaya nagtataka ako bakit umabutan ng 30 mil. Dapat mura lang to kasi mga games ng Nintendo ay mahal rin. At yun rin guys yung mga explanation bakit yung PlayStation 5 sobrang lakas niya na gaming console. Pero ngayon makakabili kayo nun guys mga 18,000, 20,000. Kasi nga guys, bumabawi yung Sony sa sales ng mga games nila. Ito guys, LCD version, wala na kayong mabibili nito. So mabibili nyo na lang ngayon guys ay itong Steam Deck OLED na lang. So ang presyo nito, yung 512 ay mga 33 to 35,000. Tapos yung 1TB guys, mga 40,000. So ganun yung price niya guys. Which is mas mura naman siya no. Kasi ito guys, pag bumili ka nito hanggang ngayon, ang presyo nito
ay mga 55,000 pa rin itong ROG Ally X. So ang next na kinagandahan guys ng Steam Deck is yung kanyang community at syempre mga accessories. So sa ROG Ally X guys, pag bumili ka nito, siguro guys swerte na kung makakita ka ng mga 3 case nito. Sa mga Nintendo Switch guys, talagang sobrang dami na accessories nito. So same rin siya guys sa Steam Deck. Sobrang dami na pwede mong gawin dito. Kamukha nga nitong ginawa ni sir na to. Ayun o, nakita niyo yung likod, transparent, no? So sigurado to pinapalitan niya lang to. And at the same time guys, yung kanyang community. Kasi kahit mismo dito sa Steam Deck, halimbawa guys, may mga games na yung control siya is hindi masyadong supported sa Steam Deck. Imbis na i-map mo pa guys yung controllers nito, meron dito guys na pwede kang mamili ng controller na provided ng community. Yung community na yun guys, yun yung mga fan ng Steam Deck. So wala akong nakitang ibang handheld na may ganong klase na support na galing sa mga fans. And last na kinagandahan nito, kung Tito Gamer ka na kamukha ko, mga 30 years old pataas na, sigurado yung konti na lang yung time mo na maglaro, di ba? Like kong sinasabi, na nung bata tayo, ang dami nating oras pero wala tayong pera. Ngayon naman, adult na tayo, nagkakaroon tayo ng pera. Ang problema naman, wala tayong time. So kamukha ko guys, kumpleto ko ng gaming console. So meron akong PS5, meron akong Xbox. Syempre meron nga ako Nintendo Switch. Madalas talaga guys, hindi ko nagagamit yung mga console na yun. Kasi nga, pagdating ng gabi, imbis na maglalaro ka na lang, ay matutulog ka na lang, no? Kasi pagod ka na nga. Yun guys ang ginagandahan ng mga gaming console na ganito. Kasi guys, binibigyan tayo ng chance na kahit paunti-unti lang guys o pasulyap-sulyap lang guys sa game. Halimbawa guys, gagamitin mo to tapos maglalaro ka for 30 minutes lang. Then pwede mo siya guys i-sleep. Tapos tinurn on mo ulit siya guys, no? So babalik ka lang ulit doon sa may screen kung saan mo siya ini-sleep. Hindi ka mo guys sa PS5 o sa mga gaming console like Xbox na kailangan mo pang i-on yung TV, kailangan mo pang humanap ng magandang pwesto, kailangan mo pang i-on yung console mo, tapos kailangan mo pa guys humanap ng oras. Kasi guys yung PS5 and Xbox, hindi mo naman pwedeng dalhin yan kung saan-saan eh. Hindi ka mukha guys nito na pwede mo siyang dalhin kahit saan. Kasi meron ako nabasang comment, hindi raw niya magets bakit raw kailangan bumili ng mga handheld na kamukha nito kung pwede ka naman bumili ng gaming PC. So ang sabi ko sa kanya guys, hindi mo kasi madadala sa banyo yan. Ang sagot niya sa akin, bakit ko naman kailangan dalhin sa banyo yan? No? Which is, hindi niya siguro na-get yung point ko, na ang ibig sabihin ko doon, ay yung gaming PC mo, hindi mo pwedeng bitbitin yan kung saan-saan. Di kamukha nito guys, na pwede mong laruin yung mga games, na kamukha ng mga games dyan sa gaming PC mo, kasi kadalasan naman yung mga games sa gaming PC ay galing rin naman sa Steam. Pero dito guys, portable mo siyang malalaro. So kahit saan ka guys magpunta, pwede mo tong bitbitin. So dumako naman tayo guys doon sa mga cons ng Steam Deck. Syempre unang-una niyan guys is yung performance sa mga AAA games. No, kamukha nga nung sinabi ko, itong Steam Deck ay medyo luma na siya. So maraming lumalabas na mga handheld ngayon na talagang malalakas. Nandiyan yung Lenovo Legion Go, nandiyan tong ROG Ally X, at marami pang iba na naglalabasan nga ngayon ng mga gaming handheld. Yan yung pangarap ko talaga guys nung bata pa ako, na sana magkaroon ng gaming handheld na talagang malalakas siya, na kaya niyang laruin yung mga PC games. Kasi dati nalalaro lang talaga yan sa computer. So ngayon guys, kung ikukumpara mo yung performance ng Steam Deck dito sa ROG Ally X, syempre walang panama tong Steam Deck dito, no? So mas maganda yung graphics dito, mas marami kang FPS na makukuha dito kesa guys naglalaro ka ng Steam Deck. Pangalawa guys na cons ay para lang naman dito sa Steam Deck na LCD, no? So kung LCD version guys yung binili mo, yung battery life niya, kasi sa battery test talaga guys, mas matagal malobat tong OLED kaysa dito sa Switch 2, pero mas matagal tong malobat itong ROG Ally X kaysa dito sa OLED na Steam Deck. So next naman natin guys is yung kanyang screen quality. Usually ang cons talaga ay itong LCD version. Katulad nga guys ng lagi kong sinasabi sa vlog ko, iba pa rin talaga guys kung yung screen ng handheld mo is OLED. Kamukha nito guys, Nintendo Switch OLED, itong Steam Deck OLED. So yan guys, magaganda yung mga screen yan. Itong ROG Ally X guys, hindi siya OLED, no? So yun lang ang hindi ko nagustuhan dito sa ROG Ally X guys, no? Kasi ang mahal-mahal niya, pero hindi pa rin OLED screen yung nilagay sa kanya. Kaya guys, talagang recommended talaga dito ay Steam Deck OLED ka na kaagad. Huwag ka nang bumili guys ng LCD version. Iba pa rin talaga guys kasi yung screen, yung performance, and syempre yung battery life nitong Steam Deck OLED. So yun lang guys yung cons ng Steam Deck ngayong 2025. Usually naman ito lang talaga yung may cons itong LCD. Pero itong OLED guys, grabe, sobrang solid talaga nito. So doon na tayo guys sa conclusion natin. Kung dapat mo bang bilhin itong Steam Deck OLED, ito tabi na natin to, huwag na natin tong isama, ngayong 2025 o hindi na. So ito guys yung mga dahilan kung ba't mo siya kailangan bilhin. So unang-unang dahilan guys ay kung marami kang Steam games. Ang kinagandahan kasi guys ng Steam games, kahit yung mga lumang game na, malalaro mo pa rin guys siya sa Steam. Nagulat nga ako guys kung meron pa rin bang Battle Realms sa Steam, which is nalaro ko 20 years ago na nung high school pa ako. Guys, good news sa mga naglalaro ng Battle Realms, meron pa ring Battle Realms
sa Steam. So kung pinagmamalaki guys ng Nintendo Switch 2 yung kanyang backward compatibility, kung usapang backward compatibility lang guys, walang tatalo sa Steam kasi kahit yung sinaunang games mo pa, kayang-kaya mo pa rin guys laruin sa Steam. So kung naghahanap ka guys sa mga lumang games na nilaro mo nung bata ka pa, sigurado yun guys, nasa Steam yan. So usually yan, wala na yan sa Nintendo, wala yan sa PS5, wala yan sa Xbox, nasa Steam yan guys. Then pangalawa guys, kung gusto mo ng user-friendly, wag ka guys bibili ng Windows na handheld. Kasi ito talaga guys, kailangan dito techie ka. Kung hindi ka masyadong techie dito, mangangamote ka dito o mahihirapan ka dito. Hindi ka mo guys ng Steam OS na para ka lang guys humahawak ng Nintendo Switch. Kasi talagang super user-friendly siya. Katulad sinabi ko kanina, sign up ka lang sa Steam, i-sign in mo lang dito, then bumili ka lang ng games. After bumili ng games, pwede mo na siyang laruin. So, ganun lang siya guys kasimple. So, malalaro mo na siya guys kaagad kamukha ng sa Nintendo Switch. Pero, ang pinagkaiba niya guys sa Nintendo Switch, dito sa Steam, pwede mo pang i-tweak yung mga games mo. So, meron yan guys mga konting settings. Halimbawa, tataasan mo yung graphics. Nakamukha nga guys yung sample natin noong nakaraan, di ba? Itong NBA 2K25. So, yung bala talaga nito is for Nintendo Switch 1. Kaya nung nilagay natin sa Nintendo Switch 2, ang performance niya guys is para rin sa Nintendo Switch 1. Hindi ka mukha guys dito sa Steam na kapag naglagay ka ng game dito, pwede mo siyang i-tweak. Pwede mong taasan yung graphics niya, taasan yung frames per second niya, and so on. Pangatlo guys, sa dahilan dito, kung priority mo guys is yung mura na handheld. Sa Steam ka na guys, no? Kasi ito ang ROG Ally X na to, so ang mahal niya, so mga 55,000 siya ngayon. Ang Steam guys, makakabili ka nito ng mga 33 to 35,000. Kasi nga guys, again, yung Steam, binababaan niya yung mga handheld niya, bumabawi naman siya guys sa mga games. Kasi guys, bibili ka nga rin ng mga games nito sa Steam rin mismo. And sumunod guys, no, kung okay lang sa'yo yung mga 30 frames per second na mga games, no, kasi nga, yung Steam is medyo underpowered na siya ngayong 2025. Kaya guys, yung ibang games talaga dito, talagang mga 30 frames. Kamukha nitong Batman Arkham Knight, no? So yan, 30 frames to 45 frames per second lang to. Hindi ka mukha pag nilaro mo siya dito sa ROG Ally X, no? So umaabot siya ng 60 frames pataas. So dito guys, kapag pinrest mo to, yan makikita mo yung mga settings dito, yan oh. Pwede mong taasan yung frame limit, TDP niya guys, hanggang 15 watts lang siya. Ibig sabihin niya guys, no, total power delivery, no? So mas mataas guys yung TDP ng isang handle, mas maganda siya guys. Kaso ang problema, mas matakot siya sa battery. So ang ROG Ally X guys, umaabot siya ng 30 na TDP. Ito guys, is 15 watts lang siya. Pero kung ratio guys ng TDP tapos sa gaming experience, walang tatalo guys sa Steam. Ibig sabihin nun, kahit na 15 watts lang to, maganda pa rin guys yung magiging gaming experience mo dito. Yan, so ito, tinaas ko siya to 15 watts na siya. So sinagad ko na siya ng todo. So makikita nyo guys, itong Batman Arkham Knight is umaabot siya ng mga 39, 36. Yan, so ganyan guys yung makukuha nyo na frames per second dito sa Batman. Yan, so kung okay lang sa'yo guys na ganyan, saktong-sakto to guys, itong Steam Deck sa'yo, no? Kasi sa akin, ang minimum talaga sa akin ng isang games, dapat umaabot siya ng 60 frames per second. So, ang ginagawa ko guys, kapag hindi kaya ng mga handheld ko guys, yung mga games, tapos bumababa siya ng mga 50, 45 frames per second, ay hindi ko siya guys nilalaro sa mga handheld. Nilalaro ko siya guys either na sa PS5 o dun sa may gaming laptop ko. Kasi para sa akin, medyo masakit sa mata yun, no? Pero sa iba naman, okay lang naman yung mga 30 frames per second. Then, ang next na kinagandahan nito ay pwede mo siyang i-dock para siyang Nintendo Switch, no? So, pag dinak mo siya, guys, tapos kinabit mo siya sa monitor, nilagyan mo siya ng mouse at keyboard, no? So, para ka na rin merong gaming desktop. Kaso, syempre, hindi siya kasing lakas ng gaming desktop, no? Kasi, nakita nyo naman to, ang liit lang nito. So, doon naman tayo guys sa dahilan kung ba't hindi mo kailangan bilhin itong Steam Deck OLED ngayong 2025. Kung ang lalaroin mo ng mga AAA game, talagang heavy usage talaga siya. Mga latest na mga games, kamukha nung Black Myth Wukong. Nang nakita ko guys sa ibang video yon, yung Black Myth Wukong guys, umaabot lang siya ng mga 25 to 30 frames per second, no? So kung hindi sa'yo guys okay yung mga ganon, hindi para sa'yo guys itong Steam Deck. So kung gusto mo guys ng medyo matataas na mga frame rate, bumili ka guys ng mga malalakas, kamukha nitong ROG Ally X. Ano kaya yung latest na lumabas ngayon, yung MSI Klo 8AI. So sana merong nanonood sa akin na merong MSI Klo 8i dyan, no? So baka naman pwedeng hiramin yan kahit pang content lang natin, no? Kasi pag binili ko guys lahat ng handle, baka mamulubi na ako. Baka wala na maging pantuition yung anak ko. So yun lang naman guys ang cons para sa akin kung bakit hindi mo kailangan bilhin to ngayong 2025, no? Yung medyo underpowered na talaga siya, and gagamitin mo siya guys sa mga latest na game. Pero kung yung mga games mo guys is medyo hindi naman siya ganun ka-latest, sobrang lupit talaga nitong Steam Deck na to. Tingnan nyo to, magpapalit lang ako ng game sa library. So try natin
natin yung laruin to guys, itong Resident Evil 4 no, para mapakita ko sa inyo. Ito medyo bago lang to, 2 years ago lang to ni-release eh. Yan, subukan nga natin sa options, tapos sa graphics natin guys, presets natin, recommended lang natin. Yan. So umabot naman siya ng mga 50, 57, 50, ito 60. Pero hindi to nakatodo eh, no. Makikita nyo na ang pangit ng graphics nito no. Up to 800p lang guys yung kaya nitong Steam Deck. So subukan natin guys na taasan yung kanyang graphics. Yan, so kung naka ray tracing mode siya guys, so mga 40, 45. So ganun guys yung kanyang magiging frame rate. So para hindi pa talon-talon guys yung frame rate nito, so ilock natin siya sa 45. Yung gitna na yan guys, 45, pwede pa yan, matatanggap ko pa yan. Pero 30 FPS, hindi na talaga guys kayang tanggapin ng mata ko yun. So kaya guys, minsan talagang naglalak ako ng mga frame rate, no? Kasi minsan patalon-talon yan eh. Pero 39, 37, 40. Yan, so okay naman siya guys. So playable naman siya, no? So kung okay lang sa inyo na ganung klase na experience, so the best pa rin to guys, itong Steam Deck. So ang conclusion talaga natin dito guys, ito talagang Steam Deck ay talagang sobrang ganda pa rin na device ito ngayong 2025. Lalo na guys sa mga gamer na meron silang malalaki na Steam library. Siyempre guys, no, value for money. Hindi siya guys kasing mahal nung ibang mga gaming handheld, kamukha nitong ROG Ally X, yung mga MSI Cyclo guys, yung Lenovo Legion Go. So sobrang mahal nila guys, no, kung i-compare mo siya dito sa Steam Deck. Yan talaga guys ang pinakadahilan kung bakit mo kailangan bilhin tong Steam Deck na to, ay dahil sa pagiging user-friendly guys ng SteamOS. So para hindi ka na guys mahirapan sa pagtimpla-timpla ng settings, so mas maganda guys, piliin mo lagi yung recommended o yung nakalagay na for Steam Deck. Tapos yun nga guys, no, kung okay lang sa'yo na ang graphics niya is mga 30 frames per second, 45 frames per second sa mga latest na game. Pero sa mga lumang games, kaya naman ito guys up to 60 frames to 90 frames per second. Kung meron ka naman budget talaga guys na mga 33,000 pesos, no? Syempre, iba pa rin guys ang experience ng Steam Deck. Ito kasi guys talaga yung nagpauso ng handheld gaming PC. Again guys, sa PC. Kasi baka yung iba mag-react, sabi nila, Sir, Nintendo Switch, handheld yan guys, yung gaming PC. Again, yung mga games sa Windows, yung mga games sa Steam, yun guys ang mga nalalaro talaga nito. Battery life guys, ang isa sa mga panlaban talaga nitong Steam Deck. Kahit na 50 watt-hour lang yan versus dun sa 80 watt-hour ng ROG Ally X, no? So sumasabay talaga siya guys dun sa battery life ng ROG Ally X. The best display na makukuha mo sa gaming handheld, which is yung OLED display. So kung bibili ka guys ng Steam Deck ngayon, kalimutan mo na to, itong LCD. Kahit na mas mura to guys, wag mo nang bilhin yan. Kasi nga guys, marami talaga tong problema na sinolusyonan guys ng Valve at nagawa nga nila guys itong Steam Deck OLED. So guys, kung nakatulong naman sa itong video na to, wag mo naman kalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre, i-turn on mo na yung notification bell at i-hit mo na rin yung like button para lagi updated pag may mga bago kong upload na mga video about sa mga gadget. So kung gusto mo guys makabili ng legit na Steam Deck na OLED, so maglalagay ako ng link sa description section ng video na to. At make sure lang guys na yung link na yung i-click mo para hindi ka ma-scam. So maraming salamat ulit kay Sir Manuel Orquilla Jr. at maraming salamat sa inyong lahat. So see you on my next video. Hanggang sa muli. Paalam! Shhh!